Noong unang panahon, sa isang ospital, dahil sa pagkakamali ng isang nurse sa pagpapalit ng pwesto ng dalawang bata, bagaman ito ay isang maliit na pagkakamali lamang, lubos nitong binago ang kapalaran ng dalawang batang iyon. Maraming taon ang lumipas, nang unti-unting lumaki ang mga batang iyon, tinawag ang batang ito na si Nagi. Nakatira siya sa kanyang mga magulang at ang kanilang pamilya ay may isang cute na kapatid na babae. Ang pangalan niya ay Saki. Palaging nagtatalo sina Nagi at Saki, minsan kahit sa pinakasimpleng dahilan, parang itlog. Pagkaraan ng 16 na taon, sa wakas ay natuklasan ng pamilya ni Nagi ang katotohanan. Noong panahong iyon, pagkatapos ipanganak si Nagi, siya ay napalitan ng ibang bata. Ngayon, lahat ay nahayag na. Pati si Nagi mismo ay naghahanda na makilala ang kanyang mga biological na magulang. Talagang wala siyang alam tungkol sa nakaraan. Nakapagtataka, lahat ng tao sa pamilya ay kumilos ng normal. Bagamat masayang nagtatawanan at nag-uusap pa rin ang mga magulang ni Nagi, sa totoo lang, hindi man lang sila masaya. Bagaman patuloy pa ring tumatawa at masayang nag-uusap ang mga magulang ni Nagi, sa katotohanan, hindi sila masaya. At si Saki ang pinaka nagdurusa, dahil napakalakas ng kanyang damdamin para kay Nagi, na magkasama na sila ng higit sa 16 na taon. Si Saki ngayon ay iniisip na si Nagi ay malapit ng maging estranghero sa kanya. Bigla siyang napaluha dahil hindi pa niya matanggap ang katotohanang ito. Kaya naman, agad na inaliw ni Nagi ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang maglaon, habang papunta siya sa tagpuan, hindi niya inaasahan ang isang batang babae na nakatayo sa isang rehas. Naisip ni Nagi na may gagawin siyang walang ingat, kaya mabilis siyang tumakbo para pigilan siya. Ngunit sa kasamaang palad, aksidenteng nahawakan ni Nagi ang dibdib ng dalaga. Dahil dito, binigyan niya ng isang malakas na sampal si Nagi. Amano pala ang pangalan ng dalaga. Sikat na sikat siya online at kilala ng maraming tao. Kaya ang mga naunang aksyon ni Amano ay isang palabas lamang upang makakuha ng mas maraming tagasunod mula rito. Pero mayroon pang isa pang dahilan. Iyon ay nang magdulot ng gulo si Amano, ito ay upang pigilan ang kanyang mga magulang na pilitin siyang magpakasal. Gayunpaman, sinira ni Nagi ang lahat, at labis siyang nagulat sa sitwasyon ni Amano. Nang maglaon, nagbahagi rin si Nagi tungkol sa kanyang sariling sitwasyon. Kaya medyo naintindihan siya ni Amano, dahil pareho silang may kanya-kanyang personal na problema. Pagkaraan ng ilang sandali ay napagtanto nilang magkasing edad lang sila. Biglang naalala ni Nagi na nabanggit si Amano ng ilang kaklase niya noon. Noong panahong iyon, akala niya ay edited lang ang kagandahan ni Amano. Gayunpaman, ang pagkakita kay Amano ng personal ngayon ay lubos na nagulat sa kanya, dahil sa likas na ganda ni Amano. Maya-maya, may naisip si Amano. Tamang-tama si Nagi na maging nobyo niya. Ito ay bahagi ng plano ni Amano na pigilan ang kanyang mga magulang na pilitin siyang magpakasal. Sa sandaling iyon, ipinagmamalaki ni Amano ang sarili niyang katalinuhan. Gayunpaman, hindi inaasahang nadurog ni Nagi ang ideyang iyon, dahil wala siyang balak na makilahok dito. Dahil naghahanda si Nagi na pumunta sa pulong upang makita ang kanyang mga biolohikal na magulang, wala siyang gaanong oras para makasama si Amano. Matapos tanggihan ni Nagi, nagalit si Amano at sinimulan niyang takutin si Nagi dahil sa naitala ni Amano kanina, nang aksidenteng nahawakan ni Nagi ang sensitive area ni Amano. Kung ang video na iyon ay ipinadala sa paaralan ni Nagi, siya ay ganap na mapahamak, at tiyak na ayaw ni Nagi na mangyari iyon. Kaya nag-aatubili siyang pumayag na maging nobyo ni Amano. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Amano ang planong kanyang naisip. Dahil gusto niyang magmukha silang tunay na mag-asawa, nagpasya silang baguhin ang kanilang mga estilo ng magkasama. Nagulat si Nagi sa yaman ni Amano dahil bumili siya ng mga gamit nang hindi man lang tinitingnan ang presyo. Para sa ordinaryong pamilya ni Nagi, ito ay labis na nakakagulat at nakakabigla sa kanya. Sa wakas, nakapagpa-picture silang dalawa. Gayunpaman, mukhang matapang ang suot ni Amano. Kasama ng kanyang naunang pagpapakita ng kapangyarihan at kayamanan, ito ang nagpaisip kay Nagi na ang pamilya ni Amano ay dapat na isang kilalang mafia. Ngunit sa katotohanan, hindi iyon ang kaso. May hotel pala ang mga magulang ni Amano. Samantala, tila nadismaya si Amano dahil hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Dahil ang kanilang mga nakaraang larawan ay hindi sapat na natural, nangamba si Amano na hindi sila magamit upang magpanggap tungkol sa kanilang kasalukuyang relasyon. Ang pinakalayunin ni Amano ay pigilan ang kanyang mga magulang na pilitin siyang magpakasal. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ni Amano ang unang larawan dahil sa tingin niya ay ito ang pinakakilalang kilala.
Biglang namula si Nagi nang hindi inaasahang lumabas ang cuteness ni Amano. Hindi man lang siya naglakas loob na tingnan siya ng diretso sa mga mata. Gayunpaman, nang makita ng mga magulang ni Amano ang larawan, agad nilang napagtanto na kalokohan lang ito ni Amano, kaya hindi sigurado si Amano sa susunod na gagawin. Biglang may sumulpot na grupo ng mga estranghero. Nagalit sila dahil hindi nila naiintindihan na may boyfriend si Amano. Ang mga ito pala ay mga estudyante sa kalapit na paaralan ni Amano, at sila ang nang-stalk sa kanya dahil sikat din si Amano sa paaralan. Biglang humakbang si Nagi para hawakan ang sitwasyon. Ibinunyag niya sa grupo na sila ay kasalukuyang magkasintahan, kaya hindi makapaniwala ang isa sa kanila. Akmang sasalakayin niya si Nagi dahil sa galit. Gayunpaman, si Nagi ay hindi lamang hindi natatakot, ngunit may kumpiyansa na tumugon sa isang malakas na welga, na tinakat sila. Sobrang humanga rin si Amano kay Nagi dahil sa matapang na aksyon nito ngayon. Maya-maya pa, oras na para umuwi si Amano. Hindi niya nakalimutang pasalamatan si Nagi sa lahat. Naisip ni Amano na malamang na hindi na sila muling magkikita. Kaya confident niyang ibinunyag na talagang nag-enjoy siya ngayong araw dahil pakiramdam niya ay parang date ito. Pagkatapos ay mabilis na umalis si Amano, iniwan si Nagi na mag-isa at naguguluhan. Pagsapit ng gabi, tumakbo si Nagi sa meeting point kasama ang kanyang biological parents. Pagdating niya, hindi pa rin siya makapaniwala. Pagkatapos, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga adoptive parents at biological parents na mahal ng lahat si Nagi at napakaganda kung pinakasalan niya ang babaeng matagal nang nakarelasyon. Si Amano pala ang babae, at dahil sa katotohanan ito, nahirapan si Nagi na tanggapin kaagad. Mula sa araw na iyon, opisyal nang nagkaroon ng fiancé si Nagi. Pero hindi niya gusto ang ganitong sitwasyon dahil may gusto na si Nagi sa school, at sa gawa ang pangalan ng babaeng iyon. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, labis na nabigla si Nagi nang malaman na naghahanda si Amano na pumunta sa kanyang bahay. Napag-usapan na pala ito ni Amano sa mga magulang ni Nagi, na gustong-gusto niyang pumunta rito. Pagkatapos, muling nag-isip si Nagi. Ito siguro ang dahilan kung bakit niya nasabi kay Amano ang totoo na pag-aari na ng iba ang puso ni Nagi. Gayunpaman, lumipas ang mahabang panahon, hindi nakita ni Nagi si Amano kahit saan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matagal na siyang nakatayo sa pintuan dahil hindi nagbel si Amano at hinintay lang si Nagi. Noong naroon siya, walang ibang tao sa bahay dahil lahat ng tao sa pamilya ni Nagi ay may kanya-kanyang trabaho. Nakapagtataka, labis nitong kinabahan si Nagi. Sa totoo lang, parang ang awkward ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa dahil ni isa sa kanila ay walang nagsasalita sa isa't isa. Pagkatapos, humingi ng pabor si Amano kay Nagi. Gusto niyang libutin ang totoong bahay ni Nagi dahil akala ni Amano ay isang storage house lang ang lugar na ito. Nagulat ito kay Nagi sa ganitong sitwasyon. Ganun pa man, sumabay pa rin siya sa gusto ni Amano. Sa hindi inaasahan, tila interesado si Amano sa bahay na ito dahil hindi pa niya ito nakita. Sa wakas, nalibot ni Amano ang bahay na ito. Pagkatapos, si Nagi naman. Dinala siya ni Amano sa kanyang bahay para mamasyal. Sa hindi inaasahan, hindi makapaniwala si Nagi. Ang kasalukuyang tirahan ni Amano ay ibang-iba sa bahay ni Nagi. Halos hindi na siya makatayo dahil sa malalaking bagay sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Nagi na ito rin ang dahilan kung bakit nagulat si Amano sa maliit na bahay ni Nagi. Pagkatapos, nalaman ni Nagi ang isang hindi inaasahang katotohanan. Hindi rin ginusto ni Amano ang napipilitang magpakasal ng ganito. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa bahay ni Nagi ay upang makilala ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, pumasok na sila sa trabaho mula ng madaling araw. Sa puntong ito, nagplano si Nagi na dalhin si Amano sa lugar ng trabaho ng kanyang mga magulang dahil may pag-uusapan sila ni Amano. Kaya nakarating silang dalawa sa restaurant ng parents niya. Biglang nagalit si Amano nang hindi inaasahan. Ayaw niya pala na pilitin siyang magpakasal dahil buong buhay niya ito. Sa hindi inaasahan, tumanggi din sina Hameno at Nami na umatras. Kaya nauwi sila sa matinding pagtatalo. Dahil dito ay nahihilo si Nagi sa labas dahil hindi na niya alam ang susunod na gagawin. Ngunit ito pala ay imahinasyon lamang ni Nagi. Tungkol naman kay Amano, wala siyang lakas ng loob na magsalita. At pagkatapos ay bigla siyang umalis. Dahil dito nataranta ang lahat sa paligid. Lumalabas na maging si Amano ay nakaramdam din ng hindi komportable dahil hindi siya makapagsalita sa sarili niyang mga magulang. Sa sandaling ito, naunawaan ni Nagi ang problema,
kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan upang aliwin si Amano. Sa wakas, ang buong pamilya ay tunay na nasiyahan sa pagiging sama-sama at si Amano ay lubos na nagpapasalamat para dito. Samantalang si Saki, nanatili siyang ganoon. Hindi pa rin niya matanggap na si Amano ang kanyang biological sister. Kinabukasan, nagulat si Nagi na makasama si Amano sa loob ng ilang panahon. Ito ay lumabas na ang pag-aayos na ito ay ginawa ng parehong hanay ng mga magulang. Kahit na nilabanan ni Nagi ang sitwasyong ito, wala siyang magawa. Kaya kinailangan nilang dalawa na sumunod sa utos ng matanda. Si Amano naman, sanay na siya sa ganito. Kaya naman, nagtakda siya ng ilang mga alituntunin para hindi na sila makialam pa sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, pumayag agad si Nagi dahil sa puso niya, si Sagawa lang. Kinabukasan, magkasama silang dalawa sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi pa rin sanay si Nagi sa ganitong pakiramdam, kaya hindi siya komportable. Gayunpaman, nang nagkataong obserbahan ni Nagi si Amano, inamin din niya na talagang cute si Amano. Iyon din ang dahilan kung bakit siya napakasikat online. Bigla, dahil sa isang aksidente, nagkakalapit ang dalawa sa isa't isa, na labis na ikinahiya nila sa sandaling iyon. Pero mabilis na nakahanap ng ibang gagawin si Amano pagkatapos noon. Hindi inaasahan, sila ngayon ay naging mas malapit. Kahit na dati ay wala sa kanila ang gustong magkaroon ng anumang bagay sa isa. Pagkatapos, medyo na-curious si Amano kung bakit sobrang nahuhumaling si Nagi sa pag-aaral, dahil sa lahat ng libreng oras niya, pag-aaral lang ang iniisip niya. Nais pala ni Nagi na magkaroon ng kapayapaan ng isip ang kanyang mga magulang sa hinaharap, kaya nagsikap siya sa kanyang pag-aaral. Tungkol naman kay Nagi, hindi rin niya maintindihan kung bakit nahuhumaling si Amano sa social media. Ngunit ang kanyang dahilan ay napakasimple. Gusto lang ni Amano na kumonekta sa mas maraming tao. At may isang taong gusto talaga niyang makausap. Pero sikreto lang iyon dahil ayaw ni Amano na madamay sila sa isa't isa. Sa oras ng pagkain, inihanda ni Nagi ang lahat ng maingat, na labis na ikinagulat ni Amano. Kinaumagahan, papunta na si Nagi sa paaralan. Narinig niya ang mga tao sa paligid na nag-uusap tungkol sa kanyang pamilya. Nabalitaan nila na napakahirap ng pamilya ni Nagi. Ngunit hindi ito pinansin ni Nagi. Gusto lang niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. Maya-maya, biglang nakatanggap ng sulat si Nagi. Nakipag-ayos ang sender na makipagkita kay Nagi sa rooftop dahil may pag-uusapan sila. Sa sandaling iyon, napansin ni Nagi si Sagawa na palihim na pinagmamasdan siya. Ito ay labis na ikinagulat ni Nagi. Hindi siya makapaniwala sa hindi inaasahang sitwasyon. Perpektong tao pala si Sagawa sa paningin ni Nagi. Siya ay hindi lamang mahusay sa akademya, ngunit napakahusay din sa pakikisalamuha sa iba. Kaya naman, si Sagawa ay hinangaan ng maraming tao. Pagkatapos, natanggap ni Nagi ang kanyang mga resulta sa akademiko mula sa nakaraang semestre. Sa hindi inaasahan, nauna si Nagi. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nalampasan si Sagawa, na ikinagulat ni Nagi. Pagkatapos ng klase, pumunta si Nagi sa dating tagpuan na itinakda ng isang hindi kilalang tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito pala ay si Sagawa. Dumating si Sagawa para sabihin kay Nagi na susubukan niyang bawiin ang unang pwesto. Gusto pa niyang mauna sa lahat ng bagay sa school dahil ayaw niyang matalo kay Nagi. At pagkatapos ay umalis kaagad si Sagawa. Dahil dito ay nataranta si Nagi sa determinasyon ni Sagawa. Sa hindi inaasahan, noong gabing iyon, si Nagi ay biglang nilalamig. Pero sinubukan pa rin niyang mag-concentrate sa pag-aaral, dahil noong hapon, nasaksihan ni Nagi ang matinding determinasyon ni Sagawa. Sa makatuwid, hindi rin siya maaaring manatiling walang ginagawa. Gayunpaman, hindi na kinaya ni Nagi, kaya bigla siyang nawalan ng malay. Nang magising si Nagi, nakahiga siya sa kwarto ni Amano. Dahil hindi niya sinasadyang natuklasan si Nagi, gumawa si Amano ng matinding pagsisikap na hilahin siya pabalik sa kama upang magpahinga. At hindi niya nakalimutang payuhan si Nagi na pangalagaan ang kalusugan nito. Sa pagbabalik sa oras ng pag-anunsyo ng mga resulta ng ebalwasyon, si Nagi ang unang nag-rank, na ikinagulat ng mga nauna nang minamaliit siya. Hindi makapaniwala ang lahat na ito ay totoo. Nakatayo si Nagi mula sa malayo, pinagmamasdan si Sagawa. Bagamat nasa pangalawang pwesto lamang si Sagawa, hindi siya nakaramdam ng sama ng loob. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Sagawa sa lahat na ginawa niya ang kanyang makakaya, kaya tinanggap niya ang resulta. Dahil dito, lalo pang humanga si Nagi sa kanya.
Mamaya, sa hapon, nagkaroon ng appointment ang dalawa sa bubong ng paaralan. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang umamin si Nagi kay Sagawa. Dahil dati, idineklara niya, kung may makakalampas sa kanyang first place ranking, si Sagawa ay makikipag-date sa taong iyon. Kaya naman, sinamantala ni Nagi ang pagkakataong iyon para gawin iyon, na medyo ikinagulat ni Sagawa. Sa hindi inaasahan, nakaisip siya ng maraming pakulo para lang tumanggi sa pag-amin ni Nagi. May fiancé na pala si Sagawa, kaya hindi niya matanggap ang ganitong sitwasyon. Ito ang nagpapanatili kay Nagi na iniisip ito ng walang katapusan, at nakaramdam din siya ng hindi komportable. Biglang sumulpot si Amano sa kwarto ni Nagi, na ikinagulat niya. Sa hindi inaasahan, dumating si Amano upang ipaalam sa kanya na natapos na ang kanilang 2 linggong pagsasama. Lumipas talaga ang oras, at maging si Nagi ay nagulat dito. Gayunpaman, ang oras na ginugol niya doon ay tunay na komportable dahil si Nagi ay maaaring mag-aral ng malaya ayon sa gusto niya, dahil ang espasyo doon ay lubhang tahimik. Para naman kay Amano, kabaligtaran naman. Hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Tumaba pala si Amano sa masasarap na pagkain na inihanda ni Nagi. Kinailangan pa niyang gumawa ng ibang gawaing bahay dahil walang ibang tao maliban sa kanya at kay Nagi. Pagkatapos, nag-iisang bumalik si Nagi sa kanyang orihinal na bahay. Sa hindi inaasahan, sa loob lamang ng 2 linggo, sobrang namiss ni Nagi ang mga tao sa bahay. Gayunpaman, nakalok ang kanyang bahay at walang tao. Kaya naman mabilis na tinawag ni Nagi ang kanyang ina. May mga nangyari pala kahapon sa bahay nila, kaya ngayon lumipat na ang lahat sa ibang lugar. Kaya naman, walang choice si Nagi kundi bumalik sa bagong bahay na iniwan niya kanina. Sa hindi inaasahan, pagbalik ni Nagi, nakita niyang nandoon din si Amano. Ang dahilan ay nais ni Amano na subukang mamuhay ng nakapag-iisa upang makita kung ano ang pakiramdam. Ano man ang nangyari, bumalik na silang dalawa para tumira. Maya-maya pa, pupunta rin dito si Saki para bigyan si Nagi ng ilang bagay. Ngunit lubos nitong ikinagulat si Amano dahil malapit na niyang makilala ang kanyang nakababatang kapatid. Kaya hindi alam ni Amano ang gagawin. Katulad ng kanyang hinulaan, nang sumulpot si Saki, hindi man lang alam ni Amano kung paano siya babatiin, na nagpatent sa kanya. Kaya kinailangan ni Nagi na gabayan si Saki sa paglilibot sa bahay. Dahil dito, medyo nakahinga si Amano. Pati si Saki ay sobrang kinakabahan dahil kanina pa niya sinubukang alamin ang tungkol kay Amano, at nalaman niyang sikat na sikat si Amano. Kung tutuusin, sa totoong buhay, mas cute pa siya kaysa sa mga litrato. Kaya hindi alam ni Saki ang sasabihin nang magkita sila. Sa sandaling iyon, napansin ni Nagi na ang awkward ng sitwasyon. Kaya naman, nakaisip siya ng ideyang magluluto ang lahat. Naisip ni Nagi na ito rin ay isang magandang paraan upang makatulong na ilapit silang dalawa. Gayunpaman, ang mga bagay ay tila hindi masyadong maaasahan, kaya si Nagi ay kailangang pumunta sa kusina ng mag-isa. Sa hindi inaasahan, nang sabay-sabay na kumain ang lahat, ang mga kilos ni Saki at Amano ay lubos na magkatulad. Pagkatapos, dinala ni Amano si Saki sa kanyang silid dahil gusto niyang subukan ni Saki ang maraming iba't ibang damit. Hindi pa nakasuot ng ganito si Saki. Sa hindi inaasahan, napaka-cute nitong tingnan. Ito ay natural na nagpatibay sa ugnayan ng dalawa. Kinabukasan, napakahina ng mood ni Nagi. Ni ayaw niyang pumasok sa paaralan. Naapektuhan pa rin pala si Nagi sa naging resulta ng pagtanggi ni Sagawa sa kanyang pag-amin. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ngunit hindi inaasahan, nang dumating si Nagi sa klase, kumilos si Sagawa na parang walang nangyari dati. Kumilos siya ng napaka-natural kay Nagi, na medyo nagulat siya. Pagkatapos, naglaan ng oras ang dalawa para magkasama. Nag-aral sila ng isang paksa ng magkasama. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, hindi inaasahan, gusto ni Sagawa na ipagpatuloy ito, na ikinagulat ni Nagi sa mungkahi. Hindi lang iyon, siya rin ay labis na masaya, dahil makakasama ni Nagi ang taong lihim niyang gusto. Nagsimula pang ang isipin ni Nagi ang isang eksena sa kanilang pagpapakasal. Gayunpaman, naputol ng guro ang kanyang pag-iisip nang ipakilala ng guro sa lahat ang isang mag-aaral na kakalipat lang dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang taong iyon ay si Amano, na iniwan si Nagi na hindi makapaniwala nang makita ang mukha nito. Laking gulat din ng mga kaklase sa paligid. Na-expel pala si Amano dahil ilang araw na ang nakalipas, nakatagpo siya ng mga hindi inaasahang pangyayari na naging dahilan ng ganitong sitwasyon.
Pero ang importante ngayon ay magkasama silang dalawa sa pag-aaral. Pinaalalahanan ni Amano si Nagi na ang kanilang engagement ay dapat na manatiling lihim sa paaralan. Samantala, si Amano ay nakakuha ng maraming atensyon at talakayan mula sa mga nakapaligid sa kanya. Totoo, maraming tao ang nanonood sa kanya. Sa hindi inaasahan, lumapit si Sagawa kay Amano para makipagkilala. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Amano na medyo wala sa lugar ang bagong kapaligiran na ito, kaya hindi siya nakakausap ng sinuman. Ngunit salamat sa pagiging palakaibigan ni Sagawa, sa makatuwid, ang dalawa sa kanila ay kumilos ng mas natural sa isa't isa. Gayunpaman, nakaramdam ito ng awkward kay Nagi dahil unti-unting lumalapit sa kanyang fiancé ang taong gusto niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Nagi ang isang eksena kung saan kapag nalaman ng dalawang dalaga ang katotohanan, tiyak na malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kaya nagpasya siyang obserbahan silang dalawa. Nagplano si Nagi na paghiwalayin sila para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Pero ang mga tao sa paligid ay labis na nasasabik nang makita nila ang pagiging malapit ni Sagawa at Amano, dahil parehong sikat ang mga ito sa paaralan. Pagkalipas ng ilang araw, lalo pang naging malapit sina Amano at Sagawa, na ikinagulat pa ni Nagi. Pero wala siyang magawa, kaya't si Nagi ay tanging makapanood na lamang mula sa malayo. Gayunpaman, biglang napaiyak si Sagawa. Kaya hindi alam ni Nagi kung ano ang nangyari, pero tumakbo siya mula sa malayo. Lumabas na malaking tagahanga pala si Sagawa ni Amano, kaya madali siyang nagpakilala dito. Pagkatapos, umuwi silang tatlo ng magkasama. Sa daan pa uwi, ipinagtapat ni Amano na hindi siya magaling sa pag-aaral, kaya labis siyang nag-aalala tungkol sa isyong ito sa ngayon. Hindi inaasahan, pagkatapos malaman ang sitwasyon, nakita rin ni Sagawa si Nagi, kaya't gusto ni Sagawa na tulungan si Amano sa kanyang pag-aaral. Nais niyang silang tatlo ay makapag-aral ng magkasama. Kinabukasan, sinimulan ng lahat na isakatuparan ang plano mula noon. Gayunpaman, hindi mahanap ni Sagawa si Amano kahit saan, kaya medyo nag-alala siya. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw si Amano maya-maya. Nakasuot siya ng sobrang cute na damit, na ikinatuwa ni Sagawa. Si Nagi naman, masama ang kutob niya. Pagkatapos, nagsimulang mag-aral ng seryoso ang lahat. Gayunpaman, tila nahirapan si Amano dahil hindi sapat ang kanyang kaalaman. Napagtanto ni Nagi ang problemang ito. Dahil dito, nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa. Nataranta namang tumingin si Sagawa dahil hindi niya alam ang nangyayari. Nang umuwi si Nagi, labis siyang nagulat nang makita si Sagawa doon din. Dumating pala siya sa bahay ni Amano para tumambay. Gayunpaman, naroon pa rin si Nagi sa bahay na ito, kaya't sinubukan niyang magtago sa lahat ng paraan. Hindi inaasahan, ang mga taong sumusunod kay Amano kanina, nalaman din nila ang tungkol sa bagong bahay na ito. Sa sandaling iyon, sinubukan ng grupo na pumasok, ngunit si Nagi ay nakatayo sa pintuan at naghihintay. Madali niyang natalo ang pinuno, na mabilis na natakot sa iba sa kanila. Maya-maya pa ay umuwi na rin si Sagawa. Kaya, matagumpay na naiwasan ni Nagi na matuklasan. Nang sumapit ang gabi, dumaan si Amano sa silid ni Nagi upang ipaalam sa kanya na malapit nang magsagawa ng pagbisita ang paaralan sa ilang lugar. Dahil hindi nakinig si Nagi sa klase, pinaalalahanan ulit siya ni Amano sa bahay, hindi makakasali si Amano dahil siya ang anak ng may-ari ng hotel. Si Amano ay napakasikat, at dahil sa mga dahilan ng seguridad, hindi siya makasali sa mga aktibidad sa paaralan. Hindi inaasahan, hindi rin interesado si Nagi dito. Gusto niyang gamitin ang oras na iyon sa pag-aaral ng mag-isa. Gayunpaman, nabigo ang plano ni Nagi, dahil siya ang pinuno ng grupo para sa field trip na ito. Kinaumagahan, dahil dito, walang choice si Nagi kundi ang makilahok sa aktibidad ng paaralan. Sa hindi inaasahan, bigla niyang niyaya si Sagawa na sumama sa kanyang grupo. Ang mas nakakagulat, agad namang pumayag si Sagawa. Maya-maya pa, nang si Nagi ay nakaupong mag-isa, iniisip ang schedule, sinimulan niyang isipin ang eksena ng outing. Ito ay isang lugar kung saan siya lamang at si Sagawa. Ngunit biglang sumulpot si Sagawa, na ikinagulat ni Nagi, dahil hindi niya alam kung kailan dumating si Sagawa. Buti na lang at kararating lang niya. Sa hindi inaasahan, talagang hinabangan ni Sagawa ang pamamasyal na ito. Sa sandaling iyon, nag-fantasize si Nagi na maaaring ito na ang pagkakataon para mag-date sila. Nang pauwi na sila, biglang bumuhos ang malakas na ulan, pero sabay pa rin silang naglakad pauwi.
Habang nasa daan, binanggit ni Nagi ang tungkol sa kanyang naunang pag-amin. Gayunpaman, ayaw nang ituloy ni Sagawa ang pag-uusap, dahil mayroon na siyang fiancé. Ang buhay ni Sagawa ay palaging sinusunod ang paunang natukoy na mga tadhana, kaya ang oras na ito ay hindi naiiba. Ngunit kung may sapat na kakayahan na lampasan siya, nais din niyang minsan, na baguhin ang tadhanang iyon. Sa sandaling iyon, diretsong sinabi ni Sagawa, Nagi, subukan mong baguhin ito at tingnan kung ano ang mangyayari. Nagulat ito sa kanya. Sa isang iglap, naunawaan ni Nagi ang kahulugan ng mga salita ni Sagawa. Pag-uwi ni Nagi, nagtakda na siya ng major goal para sa kanyang pag-aaral. Sa hindi inaasahan, lumitaw si Amano, at ipinakita niya kay Nagi ang larawan ng isang binata. Magiging miyembro din pala siya ng grupo ni Nagi. Ang pangalan ng batang ito ay Asuma. Siya ay may hitsura ng isang delinquent, na ginawa si Nagi na medyo nag-aalala. Kinaumagahan, nagtipon ang lahat sa istasyon ng tren upang maghanda sa pag-alis, dahil ngayon ang araw na sumali ang buong paaralan sa field trip. Sa hindi inaasahan, nagpakita rin si Amano. Malapit lang pala ang aktibidad na ito kaya madaling nakarating si Amano. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mga nakapalibot na issue. Si Asuma naman, hindi niya kinaya kapag kasama niya ang dalawang magagandang babae. Nang magkalapit na ang dalawa ay halos hindi na makahinga si Asuma. Pagkatapos nito, tinanong niya si Nagi para sa kanyang opinyon. Kung kayang ipagtapat ni Asuma ang kanyang nararamdaman kay Amano. Ngunit hindi alam ni Nagi kung ano ang isasagot sa sandaling iyon. Pagkatapos, nahati ang lahat sa dalawang grupo para mamasyal. Sa hindi inaasahan, kakakilala pa lang ni Asuma kay Amano, pero natural silang dalawa. Samantala, si Nagi naman ay abala sa pagmamasid sa kanilang dalawa. Tila nagseselos ito nang makita ang closeness ni Asuma at Amano. Kahit si Sagawa ay napansin ang pag-aalala ni Nagi dahil nakita niya ito sa buong paglalakbay ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng pagkakataon si Nagi na mapag-isa kasama si Amano, kaya nagsimula siyang kumuha ng mga larawan ni Amano. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maayos. Biglang na-curious si Nagi sa taong gustong hawakan ni Amano. Mula kanina ay ibinahagi niya ito kay Nagi. Pero walang sinabi si Amano. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon. Kung talagang gustong malaman ni Nagi, maaaring magbago ang tadhana. Gayunpaman, sa oras na nakauwi si Nagi pagkatapos ng paglalakbay sa paaralan, hindi pa rin niya alam kung sino ang taong iyon. Lalo lang nitong ikina-curious si Nagi. Maya-maya, pumunta si Saki para makita si Amano. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Amano. Lumabas na mas late siya bumalik kaysa sa inaasahan. Kaya pansamantalang kinailangan ni Saki na makipag-hangout kasama si Nagi, ngunit wala siyang interes. Kaya, nagsimulang maghinala si Saki na may nangyari kay Amano. Gayunpaman, tumanggi si Nagi na ibunyag ang anuman. Kaya dali-daling umuwi si Saki, hindi nakita si Amano. Sa hindi inaasahan, umuwi siya para ihanda ang mga gamit niya. Dahil gusto ni Saki na manatili sa tabi ni Amano noong mga oras na iyon. Kaya nagpa siya siyang lumipat at manirahan sa kanila. Ito ay labis na ikinagulat ni Nagi. Maging ang kanyang mga magulang ay hindi alam ang dahilan. Habang sabay na nag-uusap sina Saki at Amano, agad na tumakbo si Nagi para pigilan si Saki. Dahil ayaw niyang lumipat dito si Saki. Dahil nag-aalala rin ang mga magulang ng dalawa. Gayunpaman, hindi iyon ginusto ni Saki. Kaya nagkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ng magkapatid. Kaya pala pumunta dito si Saki ay dahil gusto niyang mag-aral ng magkasama. Dahil alam ni Saki ang kasalukuyang sitwasyon ng pamilya, kailangan ang paghahanap ng magandang paaralan. Dahil dito, medyo naantig si Nagi sa oras na iyon, kaya nag-aatubili siyang pumayag na mangyari ito. Ngunit ang tunay na dahilan ay hindi ganoon. Nang pumasok si Saki sa silid ni Amano, sa wakas ay naglakas loob siyang ibunyag ito. Gusto pala ni Saki na mapalapit ng kaunti kay Nagi. Mula nang unang dumating si Amano sa restaurant ng kanilang mga magulang, biglang naisip ni Saki na matatapos na ang lahat at ikakasal na lang si Nagi. Ito ay isang bagay na halos hindi matanggap ni Saki. Kaya pumunta siya dito para malapitan si Nagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa labas ng kwarto si Nagi na naririnig ang lahat. Laking gulat niya sa kadahilanang ito. Dahil nagulat si Nagi sa nararamdaman ni Saki para sa kanya. Kaya kalaunan ay humingi ng pahintulot si Nagi sa kanyang mga magulang na payagan si Saki na manatili para maalagaan niya ito sandali. Pagkaraan ng ilang araw,
Nagulat si Amano sa kakaibang estilo ni Nagi. Gayunpaman, hindi siya na-curious tungkol dito. May date pala ngayon si Nagi kay Segowa kaya espesyal ang suot niya. Nang makarating si Nagi sa tagpuan, mas nagulat siya sa maganda at kapansin-pansing hitsura ni Segowa. Hindi man lang naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretso si Nagi. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa amusement park. Talagang masaya silang magkasama. Gayunpaman, tila hindi mapalagay si Nagi sa sandaling iyon dahil ngayon lang niya naranasan ang pakiramdam na hindi niya naramdaman noon. Nang matapos ni Nagi ang thrill rides, nag-alala si Segowa. Hindi niya inaasahan na sobrang takot si Nagi sa mga rides na ito. Sumunod, sabay silang dalawa na pumasok sa maze. Sa sandaling iyon, determinado si Nagi na hanapin si Segowa anuman ang mangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang sumulpat si Segowa mula sa likuran, hindi sinasadyang nahalikan siya ni Nagi dahil may glass barrier sa pagitan nila. Ngunit nakaramdam pa rin ng labis na kahihiyan si Nagi tungkol dito, dahil hindi pa niya naranasan ang ganitong pakiramdam noon. Si Saki naman, nagalit siya na may nililigawan siyang kapatid na babae. Lalong nagulat si Saki na alam ito ni Amano. Na-encourage pa nga pala ni Amano si Nagi dahil alam niyang hinding-hindi magpakasal ang dalawa. Ngunit galit na galit pa rin si Saki dahil hindi niya ito matanggap. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na iyon ang nagparamdam kay Saki na mababaliw na siya. Kaya gusto ni Saki na lumabas kasama si Amano. Pumunta pala siya sa batang cage para lang ilabas lahat ng galit niya sa bola. Dahil hinding-hindi maintindihan ni Amano. Habang may fiancé na si Nagi, pwede pa naman siyang makipag-date sa ibang babae. Pag-uwi ni Nagi, naghihintay na doon ang kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, naghanda si Saki ng pagkain para kay Nagi. Gayunpaman, naramdaman na niya na may mali, pero hindi pa rin alam ni Nagi ang nangyayari. Maya-maya, malapit ng madaling araw, habang tulog pa ang lahat, biglang sumulpat si Amino. Dumating pala siya para aanyayahan ang kanyang mga anak na mangisda, kaya lahat ay sumama. Gayunpaman, ito ay isang kakilakilabot na pagsubok para kay Nagi dahil siya ay nasusuka na. Kaya naman, nawalan ng interes si Nagi sa pangingisda, ngunit nakiisa pa rin siya sa kasiyahan kasama ang lahat dahil ito ay malamang na isang magandang panahon para sa lahat upang magtipon. Kinabukasan, nagkaroon ng lunch appointment si Amano kasama ang kanyang ina. Dahil Mother's Day ngayon, may gustong gawin din si Saki. Dahil paglabas niya ng bahay, sigurado si Saki na mag-aalala ng husto ang kanyang ina. Kaya sa sandaling iyon, nais ni Saki na gumawa ng isang bagay upang matulungan ang kanyang ina na maging komportable habang nananatili dito. Kaya magkasama silang dalawa sa shopping mall. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatawag ng pansin si Saki dito dahil sa kanyang magandang hitsura. Nang dumating ang oras upang bumili ng mga bagay, hindi nila alam kung ano ang pipiliin. Dahil workaholic ang mga nanay nila, makalipas ang ilang sandali ng pag-browse, hindi pa rin sila makapili ng isang kasiya siyang item. Tungkol naman kay Amano, tinanong ng kanyang ina ang sitwasyon ngayon ni Nagi. Sa hindi inaasahan, naging normal pa rin ang lahat. Kaya't mas nakadama ng kagaanan ang ina ni Amano. Sa hapon, umuwing mag-isa si Saki habang nasa labas pa rin sina Amano at Nagi sa kalsada. Simula ngayon ay may plano na silang dalawa na pumunta sa library. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pumasok si Saki sa bahay, may nadiskubre siyang kakaibang lalaki. Si Soichiro pala, ang ama ni Amano. Noong una, inakala pa ni Saki na magnanakaw si Soichiro. Kaya laking gulat niya nang malaman niya ang totoo. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa isang magarbong restaurant para kumain. Sa sandaling iyon, tinanong ni Soichiro si Saki tungkol sa kanyang mga saloobin sa relasyon ni Amano at Nagi. Gayunpaman, napagtanto ni Saki na ang kanilang mga personalidad ay ganap na magkasalungat. Sa hindi inaasahan, ang mismong bagay na iyon ang naging dahilan para magkasundo sila ng hindi kapani-paniwala. Dahil dito, sa wakas ay nakadama ng katiyakan si Soichiro tungkol sa bagay na iyon. Makalipas ang ilang araw, habang bumubuhos ang ulan, biglang kumidlat, dahilan para mawalan ng kuryente ang bahay ni Amano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pareho sila ni Nagi sa isang alang-alang sitwasyon dahil napakalapit nila sa isa't isa. Sa sandaling iyon, sinadya ni Nagi na hanapin ang kanyang telepono. Ngunit dahil sa sobrang dilim, nakaramdam ng matinding takot si Amano na mag-isa doon. Sa makatuwid, nanatili siyang malapit kay Nagi sa buong oras.
Pagkatapos, sabay silang dalawa sa mesa. Sa sandaling iyon, tinanong ni Amano si Nagi tungkol sa kanyang damdaming naninirahan dito. Para naman kay Amano, sobrang saya ang naramdaman niya dahil pagkatapos niyang makilala si Nagi, paulit-ulit ang mga nangyayari kay Amano. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat sila ay magagandang pangyayari. Naranasan din ni Nagi ang parehong bagay. Biglang naalala ni Amano na may repair kit sa labas ng pinto na makakatulong sa kanilang dalawa sa ganitong sitwasyon. Kaya dali-daling lumabas si Nagi. Sa hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, bumalik si Saki. Dahil sa kapabayaan, nadulas si Nagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla niyang hinalikan si Saki sa pisngi. Ngunit nang bumalik ang mga ilaw, napagtanto ni Nagi ang nangyari. Bagamat tila nagulat si Saki, kabaligtaran naman ang naramdaman ni Nagi. Pakiramdam niya ay maswerte siya na hindi ito si Amano. Kinabukasan, medyo kakaiba ang ugali ni Sachi. Marahil ay iniisip pa rin niya ang nangyari kahapon. Ito ay labis na nag-abala kay Saki. Noong nasa bahay si Saki, bagamat sinubukan siyang tawagan ni Nagi para sa tanghalian, hindi sumasagot si Saki. Gusto lang niyang maupo mag-isa sa isang sulok ng kwarto. Nang lumitaw si Amano, wala siyang magawa. Dahil hindi talaga alam ni Amano ang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Saki o kung bakit ganoon ang ugali ni Saki. Hindi inaasahan, biglang naalala ni Nagi na kahapon ay aksidente niyang nahalikan si Saki sa pisngi. Kaya naman pala ganoon na lamang kakaiba ang kilos ni Saki. Sa madaling salita, si Saki ay ang nakababatang kapatid ni Nagi. Ngunit ngayon ay hindi na siya katulad ng dati. Kaya naman, kalaunan ay pumunta si Nagi sa pinto ni Saki upang humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang ingat noong nakaraang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik na si Saki sa kanyang normal na gawi dahil lubos niyang naintindihan na iyon ay isang hindi sinasadyang pangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, naging napakalapit ni Nagi at Sigawa sa isa't isa. Sabay pa silang umuuwi pagkatapos ng klase. Si Amano naman, sa kabilang banda, ay biglang ninais na makipag-date kay Nagi. Kaya naman kailangan nilang magpanggap na tunay na magkasintahan. Noong sandaling iyon, hindi alam ni Nagi kung ano ang pinaplano ni Amano. Lumalabas na dati, noong lumabas si Nagi nang mag-isa kasama si Sigawa, napansin ito ni Amano kaya tila nagselos siya. Iyon ang dahilan kung bakit nais din ni Amano na maranasan ito ngayon. Gayunpaman, medyo nalilito si Nagi dahil laging sinusuportahan ni Amano ang kanyang buhay pag-ibig. Ngunit ngayon, tila hindi normal si Amano. Hindi inaasahan, maging siya ay hindi alam ang dahilan. Noong sandaling iyon, biglang naisip ni Nagi na baka gusto na siya ni Amano. Agad naman itong itinatwa ni Amano, ngunit malinaw na naramdaman ni Nagi ang kanyang pagkailang. Ito ay pagseselos noong makita niyang malapit si Nagi kay Sigawa. Dahil walang masabi si Amano, agad siyang tumakbo palayo pagkatapos nyon. Ang pinaka hindi inaasahang sandali ay dumating noong nakaupo si Nagi nang mag-isa sa dilim, iniisip ang mga kaganapan nung hapong iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Nagi nang hindi mapigilan. Dahil dito, naisip niya na baka gusto rin niya si Amano. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kaisipang ito dahil nariyan na si Sigawa. Kaya naman hindi siya maaaring magkaroon ng nararamdaman para sa iba. Subalit, matapos isipin ang magulong bagay na ito ng ilang sandali, nauwi sa sakit ng ulo si Nagi. Pagkatapos, dahil wala nang ibang mapagpipilian, mabilis na tumakbo si Nagi sa tindahan ng kanyang mga magulang. Napag-alaman na pumunta siya doon upang magtanong sa kanyang ama tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Hindi inaasahan, ang kanyang ama pala ay nakaranas ng love at first sight sa ina ni Nagi. Bagamat hindi ito gusto ni Nami, dahil sa pagpupumilit ni Umino, sa huli ay naging magkasintahan ang dalawa. Pagkatapos nito, naging love tutor ni Nagi si Umino. Gayunpaman, wala rin siyang naging resulta. Pagkalipas ng ilang araw, pagod na pagod sina Amano at Saki matapos ang isang napakahirap na pagsusulit. Kaya naman noong sandaling iyon, naghahanda si Nagi ng masarap na pagkain para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, marami pa ring iniisip si Nagi kaya hindi siya makapag-focus. Bumagsak ng husto ang resulta ng pagsusulit ni Nagi. Si Sigawa naman ay patuloy na nangunguna, at ginamit ito ng mga kaklase nila bilang dahilan upang asarin si Nagi. Kaya pag-uwi niya ng bahay, hindi maganda ang mood ni Nagi. Maging sina Amano at Saki ay naramdaman ito. Naramdaman ni Nagi na naging masyado siyang kampante dahil matapos makuha ang unang pwesto, bigla siyang bumagsak ng hindi mapigilan.
Labis siyang napahiya dahil naging napakakumpiyansa niya kay Sagawa noon. Ngayon, naramdaman niya na hindi na siya ang dating Nagi, bahagi na rin dahil sa rami ng pagbabago sa kanyang buhay kaya hindi na siya makapag-focus ng maayos. Pagkatapos, pumasok si Amano sa kwarto ni Nagi. Napag-alaman na hindi pa siya nakapagluluto para sa lahat, ngunit galit si Nagi dahil walang nakakaintindi sa nararamdaman niya noong sandaling iyon. Dahil dito, maging si Saki na nasa labas ay nag-alala. Ngunit ipinahayag ni Amano ang lahat ng kanyang saloobin. Naniniwala siya na hindi dapat maging ganito si Nagi dahil lalo lang itong nakakapagod para sa kanya. Kung nais niyang sumubok muli, hiniling ni Amano na galingan niya sa susunod na pagsusulit. Dahan-daang kumalma ang emosyon ni Nagi dahil doon. Kaya naman masayang kumain ang lahat sa bahay. Dahil sa naunang dahilan, mas gamaan na rin ang loob ni Nagi ngayon. Binabawi na niya ang kanyang dating kumpiyansa sa sarili. Kinabukasan, nagsimula ng bagong paglalakbay si Nagi. Tila nakatuon na siya ng buo sa landas na tatahakin. Gayunpaman, sa paaralan, napansin ni Nagi na tila iniiwasan siya ni Sagawa. Nahirapan si Nagi na tanggapin ang katotohanan ito. Hindi inaasahan, nakatanggap siya kalaunan ng isang liham. Galing ito kay Sagawa, at hiniling niya kay Nagi na magkita sila sa rooftop pagkatapos ng klase. Matapos ang ilang sandali, sinabi ito ni Nagi kay Amano. Sigurado si Amano na may hindi tama. Marahil ay nadidismaya si Sagawa dahil sa kasalukuyang rangkang ni Nagi. Kaya ngayon, hindi niya alam ang gagawin. Hindi inaasahan, nakikita pala ni Sagawa ang kanilang pag-uusap. Sa wakas, nagkita na sina Sagawa at Nagi. Gayunpaman, sa simula ay walang sinabi si Sagawa. Pagkatapos, ipinasa niya ang bola kay Nagi. Kaya naman, natural na naglaro ang dalawa ng basketball. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Sagawa ang kanyang iniisip. Noong una, nakaramdam siya ng kaunting dismaya, ngunit dahil si Sagawa ay karibal ni Nagi, mas naiintindihan niya ito kaysa sa sinuman. Gayunpaman, nagulat si Sagawa na masigla na ulit si Nagi ngayong umaga, at alam niya na iyon ay dahil kay Amano. Dahil dito, medyo nalungkot si Sagawa dahil akala niya ay siya lang ang tanging makakapagpasaya kay Nagi. Hindi inaasahan, sa sandaling ito, na-realize ni Nagi na gusto niya talaga si Sagawa. Para naman kay Amano, hindi rin masyadong maganda ang kanyang performance sa pag-aaral. Kaya nagpa siya si Nagi na ay tutor si Amano. Gayunpaman, napatunayang mas mahirap ito kaysa sa kanyang inakala dahil tumatanggi si Amano na mag-focus sa pag-aaral. Kahit matapos ang 3 oras na pag-aaral, wala pa ring natatandaan si Amano, kaya naman lubos na nawalan ng pag-asa si Nagi. Lumalabas na pinipilit niyang pigilan si Amano na umalis sa bahay na iyon. Dahil hindi maganda ang kanyang pag-aaral, nagpa siya ang ama ni Amano na ibalik na siya sa kanilang bahay. Ngunit hindi inaasahan, sa pagkakataong ito ay naging determinadong muli si Amano, bagamat dati ay nahihirapan siyang mag-concentrate ng maayos. Kalaunan, nalaman ito ni Nagi dahil sinabi sa kanya ni Saki, kaya agad siyang pumunta sa kwarto ni Amano. Noong sandaling iyon, nagalit si Nagi dahil sa totoo lang ay hindi alam ni Amano kung paano mag-aral ng tama. Hindi inaasahan, nagbahagi muli si Nagi ng mahahalagang kaalaman upang maintindihan ni Amano ang layunin ng pag-aaral. Sa sandaling iyon, mas naintindihan na niya ito. Dahil dito, naging mas ganado si Amano. Pagkalipas ng ilang araw, dahil sa sipag ni Amano sa bahay at sa kanyang pag-unlad sa klase, naging maganda ang resulta ng kanyang retest. Parehong masaya sina Nagi at Amano dahil nakamit nila ang tagumpay na pinaghirapan ni Amano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, laking pasasalamat din niya kay Nagi dahil sa kanya ay nakuha ni Amano ang mga resultang ito. Pagkalipas ng ilang araw, malapit sa bahay ng mga magulang ni Sachi, may isang espesyal na pagdiriwang na idinaraos, kaya nagtipon ang lahat upang magsaya. Ang parehong kampo ng mga magulang ay pumunta upang bumati sa mga tao sa kapitbahayan, habang ang magkapatid naman ay naiwan upang magbenta ng pagkain para kumita para sa pamilya. Gayunpaman, walang bakas ng saya sa mukha ni Nagi, dahil kahit holiday, wala siyang oras para mag-aral sa bahay. Biglang lumapit si Sagawa sa kanila. Hindi niya inakala na lilito din si Sagawa doon, kaya unti-unting sumigla muli ang mood ni Nagi. Subalit, hindi natuwa si Saki dahil tila malapit si Nagi sa hindi kilalang babaeng ito. Sa wakas, dumating na rin si Amano. Habang naglalakad silang magkasama, nakita ni Amano si Sagawa. Hindi inaasahan, hindi nag-atubili si Amano. Ipinakilala niya ang kanyang nakababatang kapatid kay Sagawa. Matapos ang ilang sandali,
nagkaroon ng pagkakataon si Amano na lumabas kasama si Nagi habang si Saki ay kailangang manatili sa bahay upang tulungan ang kanilang mga magulang. Sa kabila nito, masaya siya para rito. Sa sandaling iyon, nasiyahan si Amano sa pakikipaglaro kay Nagi, kaya lubos nilang ninamnam ang oras na magkasama. Gayunpaman, napansin ng lahat ng tao si Amano dahil sikat siya. Labis na nagulat ang mga tao doon. Pagkatapos, nawili si Amano sa mga laro. Habang si Nagi naman, dahil nagugutom, ay naglakad-lakad para maghanap ng pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong ni Nagi si Saki at ang ilan sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Hindi inaasahan, pagkakita pa lang sa kanya ng mga kaibigan ni Sachi, agad nilang kinutya si Nagi dahil sa paaralan, lagi raw sinasabi ni Saki na ang kanyang kapatid ay isang bookworm at napakahirap lapitan. Gayunpaman, gusto lang ni Saki na siya lang ang nagsasabi ng mga bagay na iyon. Ayaw niyang may ibang nagsasabi ng ganoon tungkol kay Nagi. Hindi inaasahan, nasa likuran pala nila si Nagi at narinig ang lahat. Matapos ang ilang sandali, pumunta si Nagi sa tabi ni Amano para kumain ng sabay, ngunit ang grupong sumusunod sa kanila ay hindi sila tinantanan dahil napansin nilang nandoon din si Amano. Sinubukan ng buong grupo na ilayo si Amano kay Nagi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan lang ni Nagi ang kamay ni Amano at tumakbo. Ngunit ang mismong kilos na ito ni Nagi ay nagparamdam kay Amano ng kakaibang emosyon. Kasabay nito, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang tumakas ni Nagi. Lumalabas na ayaw lang ni Nagi na gumawa ng anumang bagay na makakaakit ng atensyon. Dahil nandoon si Amano, kung makikipag-away si Nagi noon, tiyak na mapapahamak si Amano. Hindi inaasahan, ang mga sandaling tulad nito ay nagpasaya ng husto kay Amano. Maaaring hindi na niya malimutan ang mahalagang oras na ito. Pagkatapos, lumitaw din si Sigawa kasama nila dahil mayroon siyang itatanong. Dahil parehong sinabi ni na Amano at Nagi na si Saki ay kapatid ni Nagi, medyo nalito si Sigawa, kaya naging mapag-alinlangan ang dalawa noong sandaling iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Amano ang kamay ni Nagi at tumakbo. Hindi na talaga alam ni Amano ang gagawin. Naisip ni Nagi na ang tanging paraan ay sabihin ang totoo kay Sigawa dahil sa sandaling ito, hindi na nila ito mate-atago. At si Sigawa ay tunay na nagulat sa sikretong iyon. Sa wakas, nalutas na ni Sigawa ang tanong niya kanina. Hindi inaasahan, ang dahilan na ito ang nagbigay daan upang mas maging malapit si Amano kay Sigawa, at nangako si Sigawa na itatago niya ang sikretong ito para sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, labis na nainggit si Sigawa sa kanilang dalawa dahil mayroon silang ganoon ka-cute na nakababatang kapatid na si Saki. Pauwi na sila nang biglang maalala ni Amano na nangako siya kay Saki ng regalo kanina, ngunit noong sandaling iyon ay hindi pa rin ito nabibili ni Amano, kaya mabilis siyang bumalik para bumili ng ilang mga gamit. Gayunpaman, tila napakarami ng nabili ni Amano, kaya maging si Saki ay nagulat sa dami ng mga gamit na ito. Kinabukasan ng umaga, kapwa hindi inaasahang sinundan ni Saki at Amano si Sigawa. Gayunpaman, wala sa kanila ang may tiyak na dahilan para sa ginawang ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos pagmasdan si Sigawa, natuklasan nila na isa talaga itong perpektong tao. Maging si Saki ay nakaramdam ng selos kay Sigawa mismo. Lumabas na ang dahilan kaya nila ito ginawa ay dahil bago iyon, nakita ni Saki na tila malapit si Sigawa kay Nagi. Kaya naman gustong alamin ni Saki kung anong klaseng tao ba si Sigawa. Ngunit tila nadismaya si Saki dahil si Sigawa ay isang napakabait na babae. Maging si Amano ay sumang-ayon dito. Noong una siyang lumipat ng paaralan, si Sigawa lamang ang tanging nagnanais na makipagkaibigan kay Amano. Pantay-pantay ang pagtrato niya sa lahat. Dati, nakikipagkaibigan si Amano sa maraming tao, ngunit sinasamantala lamang nila siya. Labis din itong ikinagulat ni Amano. Hindi lamang magaling si Sigawa sa pag-aaral, kundi mahusay din siya sa sports. Kaya naman si Sigawa ay tunay na taong malapit sa perpeksyon. Gayunpaman, mas lalong nagalit si Saki sa sandaling iyon dahil pumanig si Amano kay Sigawa. Biglang tumakbo palayo si Saki. Lumabas na umuwi siya para makita si Nagi. Hindi inaasahang nagalit si Saki dahil ang isang katulad ni Nagi ay hinding-hindi maabot si Sigawa. Higit na nakakagulat, nagpa siya si Saki sa sandaling iyon na mag-a-apply siya sa parehong paaralan na pinapasukan ng lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, labis na natuwa si Amano sa desisyon ni Saki dahil gusto niyang pareho silang pumasok sa paaralan. Ngunit,
hindi mapalagay si Nagi tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Matapos ang ilang araw, bumisita si Saki sa paaralan ni Nagi. Nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa lahat dahil sa Katanji tanging hitsura ni Saki ng araw na iyon. At ito rin ang nag-alala ng husto kay Nagi dahil natatakot siyang baka mapahamak si Saki habang naroon. Gayunpaman, tila nabawasan ang pag-aalala ni Nagi nang makita niyang si Sagawa ang guide ni Sachi. Ngunit kalaunan ay muling nabagabag si Nagi dahil natatakot siyang baka may isiwalat si Saki na mga nakakahiyang bagay tungkol sa kanya. Kaya sa sandaling iyon, walang choice si Nagi kundi sundan sila. Gayunpaman, wala siyang narinig. Dahil dito, patakbong lumapit si Nagi sa kanila dahil curious siya sa pinag-uusapan ni Saki at Sagawa. Ngunit ayaw itong sabihin ni Saki kay Nagi. Biglang may nakapansin kay Nagi, na ikinagulat nila at naging sanhi ng matinding selos dahil kasalukuyang nananghalian si Nagi kasama ang tatlong magagandang babae. Nang makauwi sila, nagpatuloy si Saki sa masigasig na pag-aaral. Tila determinado siyang makapasok sa kanyang dream school. Kinabukasan, inimbitahan ni Amano si Saki na magkampang. Lumabas na mayroon siyang darating na pagsusulit, kaya nagpa siya si Amano na pagsamahin ang pag-aaral at kampang sa katapusan ng linggo. Labis itong ikinatuwa ni Saki dahil makakasama siya sa lahat. Dumating na ang araw ng kanilang outang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumama rin si Asuma. Gayunpaman, nagkasakit si Saki bago ang biyahe, kaya hindi siya nakasama. Nanghinayang din si Amano dahil alam niyang gustong-gusto ni Saki na lumahok dito. Sa huli, silang apat lamang ang natira, tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, nakatuon ang lahat sa pagkuha ng magandang resulta sa pagsusulit. Naisip ni Amano na kailangan muna nilang pumunta sa palengke para makapaghanda ng maayos para sa mga susunod na araw. Gayunpaman, sina Amano at Asuma lamang ang magkasamang pumunta. Habang naghihintay, pumunta sina Sagawa at Nagi sa malapit na lawa para mag-enjoy sa tanawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang nasiyahan si Nagi sa paglubog sa kalikasan. Noong oras na iyon, curious siya kay Sagawa at nagtataka kung bakit gusto nitong sumama sa kampang. Ngunit nagulat si Nagi sa simpleng dahilan ni Sagawa, dahil pupunta si Nagi. Kaya nagpa siya si Sagawa na sumama. Para naman kay Amano, hindi niya alam kung ano ang bibilhin dahil hanggang ngayon, responsibilidad ito ni Saki at Nagi. Nang bumalik ang lahat, hindi inaasahang ipinaalam ni Asuma kay Nagi na opisyal na siyang nagtapat kay Amano. Gayunpaman, base sa ibinahagi ni Asuma, alam na alam ni Nagi na hindi ito totoong pagtatapat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinunyag din niya na minsan nang nagtapat si Nagi kay Sagawa. Ngunit hindi ito nagtagumpay, na naging dahilan kung bakit palaging iniisip ito ni Nagi simula noon. Ngunit labis ding nagulat si Asuma sa kahangahangang pagtatapat ni Nagi noon. Pagkatapos, hindi nakipag-aral si Asuma sa grupo, sa halip, lumabas siya para bumili ng ice cream. Nang sumapit ang gabi, nagpa siya ang lahat na subukan ang kanilang katapangan. Nagpa siya silang pumasok sa madilim na kagubatan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Amano ang kamay ni Nagi at biglang tumakbo papasok. Lumabas na may gustong sabihin si Amano kay Nagi. Samantala, naiwang nalilito si Sagawa kasama si Asuma. Dito niya nalaman na nagtapat na pala si Asuma kay Amano noon pa. Sa kabilang banda, magsasalita na sana si Amano kay Nagi nang biglang nawala si Nagi, na ikinatakot ni Amano dahil ang mapag-isa sa ganoong kaming lugar ay sapat na para mabagabag siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbiro si Nagi para takutin siya, at matagumpay niya itong nagawa, dahilan upang matigilan at mabalisa si Amano. Pagkatapos, narating din nilang dalawa ang dambana na siyang destinasyon mula pa nung una. Sa sandaling ito, mabilis na kumuha ng larawan si Amano. Ipinadala niya ito kay Sagawa para i-report na tapos na ang gawain. Gayunpaman, nang turn na ni Sagawa, hindi inaasahang sumuko siya. Kalaunan ay nagtipon-tipon ang lahat para magluto. Siyempre, si Nagi ang nakatokas sa gawaing ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tila nagustuhan ng lahat ang pagkain. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging napakasaya ng lahat dahil dito. Pagkatapos, nagkaroon ng pagkakataon si Nagi na mapag-isa kasama si Sagawa. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sagawa na tiyak na masaya si Nagi dahil nakita ni Sagawa na madalas itong ngumiti kanina. Tila mas masaya siya kaysa sa dati. Kaya napagtanto rin ni Nagi sa oras na ito na talagang ine-enjoy niya ang sandaling iyon. Sumunod,
Inimbitahan ni Nagi ang lahat na mag-stargazing, na ikinagulat nila dahil sa ganda ng tanawing nasa harap nila. Biglang nakatanggap si Nagi ng mensahe mula sa kanyang ina. Bagamat pinagbawalan ito ni Saki, sinubukan pa rin ng ina ni Nagi na sabihin sa kanya na lumalala ang sakit ni Saki. Kaya kasalukuyan siyang nasa ospital para maobserbahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos marinig ang balitang ito, agad na nagmadali si Nagi sa tabi ni Saki. Maging ang mga tao sa paligid ay hindi na nagkaroon ng oras na makapansin. Ngunit naging dahilan din ito para makaramdam ng pagkailang si Saki dahil iniwan ni Nagi ang lahat para lamang pumunta rito. Nang bumalik si Amano, agad na humingi ng paumanhin si Nagi sa kanyang ginawa noong nakaraang araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya sinisi ni Amano. Sa halip, mas lalong hinangaan ni Amano si Nagi dahil isa siyang taong tunay na nagmamalasakit sa iba. Ngunit napaisip ng malalim si Nagi rito. Hindi niya naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Amano. Sa katunayan, nakaramdam pa ng hiya si Nagi sa sandaling iyon, bagamat hindi niya alam kung bakit. Sa ibang araw, aksidenteng nakatuklas si Nagi ng larawan niya at ni Amano noong mga bata pa sila. Lumabas na matagal na pala silang magkakilala. Gayunpaman, imahinasyon lamang pala ito ni Nagi dahil ang batang lalaki sa larawan ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang naging reaksyon si Nagi, na ikinagalit ni Amano dahil tila walang pakialam si Nagi sa anuman. Higit na nakakagulat, hindi alam ng mga magulang ni Amano ang tungkol dito. Gayunpaman, tila nagpapanggap ang lahat na hindi umiiral ang kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, patuloy pa ring naghihintay si Amano sa kanyang pagbabalik araw-araw. Sa oras na ito, ikinwento ni Amano ang isang kaganapan ilang buwan na ang nakalilipas, nang pilitin siya ng kanyang mga magulang sa isang arranged marriage. Ngunit hindi pumayag si Amano, kaya lumayas siya ng bahay. Nagkataon na iyon din ang unang pagkakataon na nakilala ni Amano si Nagi. Nagulat si Amano sa hitsura ni Nagi, kamukhang kamukha niya ang nakatatandang kapatid ni Amano. Gayunpaman, matapos ang lahat ng oras na iyon, hindi pa rin nahanap ni Amano ang kanyang kuya. Kaya nagpasya si Nagi na ang pinakamagandang gawin ay kumilos agad. Samantala, bumalik si Saki para samahan ang lahat, na ikinatuwa ni Amano. Para naman kay Nagi, iniisip pa rin niya si Sosuke, ang nakatatandang kapatid na hindi malinaw ang pagkakakilanlan para sa kanya. Habang nagmumuni-muni si Nagi, palagi niyang nararamdaman na may kakaiba kay Amano simula nang magkita sila. Sa sandaling ito, patuloy na inaalala ni Nagi ang mga hindi pangkaraniwang kilos ni Amano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang napagtanto ni Nagi na marahil ay proxy o kapalit lamang siya para sa nakatatandang kapatid ni Amano. Noong una, napakabait ng trato ni Amano kay Nagi, na nagpaisa sa kanya na magkasintahan silang dalawa, at iyon ang dahilan kung bakit ganoon kumilos si Amano. Maya-maya, binalak ni Nagi na makipagkita sa ama ni Amano dahil mayroon siyang mga katanungan na kailangang masagot. Lumabas na gustong itanong ni Nagi ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Sosuke at kung bakit ito umalis sa ganoong paraan. Sa kabila ng pagsisikap ni Amano na pigilan siya, nagpatuloy pa rin si Nagi. Samantala, nagtataka pa rin si Saki sa mga pangyayaring kapapasok pa lamang. Kaya kalaunan ay ipinaliwanag ni Amano ang lahat ng malinaw. Sa kanyang pagkagulat, naintindihan din ni Saki ang issue. Hindi siya makapaniwala na may kapatid din si Amano. Ibig sabihin, palaging may kapatid si Nagi noon pa man. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming pagkakatulad ang dalawang babae, lalo na nang kailangan nilang mamuhay kasama ang mga pabayang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, umaasa rin si Saki na mahanap agad si Sosuke dahil gusto niya itong makilala. Para naman kay Nagi, gusto niyang itanong ang tungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang kuya. Gayunpaman, tumanggi si Soichiro na magsiwalat ng anuman. Patuloy lamang niyang ipinapakita kay Nagi ang mga larawan ni Amano noong maliit pa ito dahil palaging sinasabi ni Soichiro kay Nagi na ang taong binabanggit niya ay hindi kailanman umiral. Pagkatapos, wala nang nagawa si Nagi kundi umuwi nang walang ibang impormasyon. Sa katunayan, totoo ang sinabi ni Amano, walang pakialam ang kanilang ama sa bagay na ito. Gayunpaman, nanatiling persigido si Nagi sa pag-alam sa tunay na pagkakakilanlan ni Sosuke. Ngunit tiyak na hindi na siya makapagtanong pa ng anuman sa kanyang ama. Kaya sa sandaling iyon, wala nang natitirang paraan si Nagi. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Segawa, na nagpasaya ng husto kay Nagi. Pakiramdam niya ay para silang nagde-date ni Segawa.
Pagkatapos, magkasama silang nagbisikleta. Biglang nagbigay ng bagtong si Segowa, ngunit walang ideya si Nagi kung ano ang sagot. Gayunpaman, tumanggi si Segowa na ibigay agad ang kasagutan. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo palayo. Sa daan, sinubukang habulin ni Nagi si Segowa. Bigla siyang nakatuklas ng isa pang hotel. Hindi inaasahan na ang lugar na ito ay pagmamay-ari rin ni Soichiro. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Nagi na ang kanyang biolohikal na ama ay ganoon kay Aman. Maya-maya, nakarating ang dalawa sa kanilang destinasyon. Lumabas na ito ay isang napakaastig at nakaka-relax na lugar. Dahil alam ni Segowa na hindi naging komportable si Nagi nitong mga nakaraang araw dahil sa dami ng mga pangyayari. Kaya pagkakataon din ito para kay Nagi na makapag-relax hanggat maaari. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw ng malakas ang dalawa sa dagat. Ito ang nakapagbigay sa kanila ng pinakapreskong pakiramdam. Para naman kay Saki, hindi inaasahang nasa isang pagpupulong siya kasama si Soichiro. Dito, tinanong niya si Saki ng isang bagay na hinding-hindi nito malilimutan. Ito ay kung handa na ba si Saki na pakasalan si Nagi. Nang sa wakas ay makauwi si Saki, nakaramdam si Nagi ng kakaiba sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Nagi kung ano mismo iyon. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa supermarket para bumili ng mga grocery. Matagal na rin silang hindi nakakapagganito. Bigla kasing naalala ni Saki ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Pagkabalik ng lahat sa bahay, tapos na si Nagi sa paghahanda ng pagkain. Kaya kailangan na lamang nilang hintayin ang pagdating ni Amano para makumpleto sila. Habang naghihintay, humanap si Saki ng laro para magpalipas ng oras. Biglang tinanong ni Saki si Nagi, kung hilingin ko bang magpakasal tayo, papayag ka ba? Gayunpaman, hindi alam ni Nagi kung paano sasagot. Dahil si Saki ay kanyang nakababatang kapatid, at 16 na taon pa silang magkasamang namuhay. Imposible ito para kay Nagi. Tungkol naman sa pag-aaral ni Nagi, nagpakita siya ng kahangahangang pag-unlad. Bagamat noong nakaraang buwan ay 13 lamang siya, nagsumikap si Nagi na makawala rito. Bilang resulta, matagumpay siyang nakabangon mula sa hukay ng kawalan ng pag-asa. At pagkatapos ay pumaimbulog si Nagi na parang isang phoenix. Samantala, bumagsak naman si Segowa sa ikalawang pwesto. Kaya kinuha ni Nagi ang pagkakataong ito para magplano na muling ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos, sa rooftop, sa sandaling ito, sa wakas ay nagkita ang dalawa. Una sa lahat, binati ni Segowa si Nagi. Itinuring niya si Nagi na parang isang phoenix dahil sa kamanghamanghang pag-akyat nito mula sa ika-13 na pwesto patungo sa una. Hindi inaasahan na si Asuma ay nakatago sa likod at nakikinig sa kanila. Para naman kay Nagi, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Dahil sa sandaling ito, nagsimula na siyang magtapat muli kay Segowa. Bagamat nakangiti siya, hindi pa rin pumayag si Segowa. Gayunpaman, tila ba malapit nang magbago ang tadhana. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan. Inisip ni Segowa, sana si Nagi na lang ang fiancé ko. Nang sumapit ang gabi, nag-anunsyo si Nagi ng nakakagulat na balita mula sa paaralan, na ikinagulat ng husto ni Saki at Amano. Hindi makapaniwala si Amano na mangyayari ito. Gayunpaman, nagdududa pa rin si Saki dahil wala namang nababanggit si Segowa tungkol sa pagkagusto kay Nagi. Kaya nakaisip si Amano ng paraan para mapatunayan ang mga salita ni Segowa. Dahil dito, gumawa ng plano si Amano. Lahat sila ay pupunta sa dagat ng magkakasama, at si Amano, kasama si Saki, ay oobserbahan si Segowa para makita kung ano talaga ang nararamdaman nito. Noong una ay tumangging sumama si Nagi, ngunit nang malaman niyang pupunta rin si Segowa, agad na pumayag si Nagi. Kinabukasan, namili si Amano para maghanda sa paparating na bakasyon. Sumama si Nagi kay Amano, ngunit wala siyang baniling kapaki-pakinabang, kaya naman patuloy na tinatanggihan ni Amano ang mga gamit na iyon. Pagkatapos, sabay silang umuwi ng bahay. Sa bus, nagbahagi si Amano, bagamat alam ni Segowa na sila ay engaged, wala siyang ideya na magkasama sa bahay sina Amano at Nagi. Kung malalaman ito ni Segowa, natatakot si Amano na baka maging sako na ito at magalit si Segowa sa kanilang dalawa. Hindi inaasahan, nang makarating sina Amano at Nagi sa bahay, nandoon na si Segowa. Lumabas na naimbita na pala siya noon pa ni Saki. Kaya alam na ngayon ni Segowa ang kanilang lihim. Nakakagulat na hindi lamang siya hindi nagalit, kundi naintindihan pa ni Segowa ang kanilang sitwasyon. Kinabukasan ng umaga, pumunta ang lahat sa dagat para mag-enjoy sa bakasyon.
Gayunpaman, tumanggi si Nagi na sumama sa mga babae. Maya-maya, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mapag-isa kasama si Segawa, ngunit nakakaramdam pa rin ng guilt si Nagi kay Segawa dahil itinago niya ang lihim tungkol sa pagsasama nila ni Amano. Gayunpaman, ang kapansin-pansing bagay ay talagang nagustuhan ito ni Nagi. Tila nage-enjoy siya sa bawat sandali na kasama si Amano. Dahil dito, naging mukhang malungkot si Segawa. Nasasaktan siya ng totoo. Sa katunayan, naisip pa ni Segawa na huwag na lang sumama sa biyaheng ito. Kaya lumapit siya para sabunutin si Nagi, na tila ba ginagamit ito para sampin siya kung mangangahas pa itong ulitin ang ganoong bagay. Nangangahulugan ito na malamang ay pinatawad na ni Segawa si Nagi. Bilang resulta, naging napakaganda ng pakiramdam ni Nagi pagkatapos, at hindi inasahan ni Amano na nagkaroon na pala ng nararamdaman si Segawa para kay Nagi. Hindi inaasahan, kalaunan ay may tanong si Nagi para kay Saki dahil akala niya ay gusto siya ni Saki. Gayunpaman, ito ay isang bagay na sinabi ni Segawa kay Nagi noon, kaya gusto niya talaga itong linawin ngayon. Ngunit agad itong itinanggi ni Saki. Pagkatapos, tumakbo siya kay Segawa para makipag-usap dahil hindi naintindihan ni Saki kung bakit sinabi iyon ni Segawa. Lumabas na sinabi lang pala ni Segawa ang anumang pumasok sa kanyang isip. Para naman kay Nagi, akala niya ay walang tao sa paliguan, kaya komportable siyang nag-relax at nag-enjoy sa paliguan. Hindi inaasahan, lumitaw si Amano pagkalipas ng ilang sandali. Labis itong ikinagulat ni Nagi. Sa katunayan, sumama pa si Amano sa paliguan kasama niya. Dahil dito, inisip ni Nagi na sinusubukan ni Amano na mapalapit sa kanya. Gayunpaman, kung makikita ni Segawa ang eksenang ito, tiyak na mapapahamak si Nagi. Nang sumapit ang gabi, nagulat ang lahat nang malaman na dalawa lang ang kama sa silid. Gayunpaman, 4 silang matutulog doon. Pagkatapos, nakaisip si Segawa ng paraan sa pamamagitan ng pagbunot ng palabunutan. Hindi inaasahan, si Saki ang nauwi sa pagtulog kasama ni Nagi. Hindi lang iyon, nagkaroon din ang dalawa ng mga walang kwentang pagtatalo. Para naman sa grupo ni Segawa, magdamag siyang nakipagkwentuhan kay Amano. Kaya naman nalaman ni Amano na pareho silang pinipilit ng kanilang mga magulang na magpakasal. Ngunit, hindi pa nakikilala ni Segawa ang taong gusto ng kanyang mga magulang na pakasalan niya, na ikinagulat ng kaunti ni Amano. Pagkatapos, nakatulog na ang lahat. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Amano sa isang upuan, at kagigising lang ni Nagi. Biglang naalala ni Amano na noong bata pa siya, tiyak na nakapunta na siya rito kasama si Sosuke. Dahil dito, inisip ni Nagi na makakahanap siya ng maraming pahiwatig mula sa insidenteng ito, kaya ginaising ni Nagi ang lahat. Pagkatapos, kinuha ni Amano ang lumang game console mula sa nakaraan. Hindi inaasahan, may gumamit nito 3 araw lang ang nakakaraan. Ibig sabihin, may ibang tao sa bahay. Gayunpaman, pamilya lang ni Amano ang pinapayagang manatili doon, at hindi kailanman hinawakan ng kanyang mga magulang ang game console na iyon. Isa na lang ang natitirang posibilidad, si Sosuke iyon. Kaya nagpa siya si Nagi na tumakbo para hanapin siya, sa pag-aakalang baka naroon pa si Sosuke. Ngunit biglang sumunod si Amano para pigilan si Nagi. Lumabas na natatakot siya dahil malapit na niyang makaharap ang taong matagal na niyang gustong makita. Biglang hindi alam ni Amano kung ano ang mangyayari. Tiniyak naman ni Nagi sa kanya na mananatili siya sa tabi ni Amano kapag hinarap na nito ang kanyang kuya. Dahil dito, naghanap sila sa kung saan-saan, ngunit hindi pa rin nila ito nahanap. Gayunpaman, nanatiling panatag ang loob ni Amano dahil nasa tabi niya si Nagi para tumulong. Maya-maya, oras na para umuwi ang lahat. Ngunit, isinantabi muna ni Segawa si Nagi dahil may kailangan siyang gawin kasama ito. Lumabas na gustong sumama ni Segawa kay Nagi sa isang sikat na malapit na dambana, ngunit sa kasamaang palad, sarado na ito. Pagkatapos, inabutan ang dalawa ng malakas na ulan. Sa sandaling ito, wala nang choice sina Nagi at Segawa kundi maghintay, at magpapalipas sila ng gabi sa isang maliit na inn. Ngunit hanggang ngayon, sobrang gulat pa rin ni Nagi dahil hindi niya inaasahan na magsasama silang dalawa ng ganito. Nagsinungaling pa si Segawa sa may-ari ng inn at sinabing bagong kasal silang mag-asawa. Lalo pang nagulat si Nagi rito. Hindi niya akalain na ganoong uri ng tao si Segawa. Gayunpaman, isang mas nakakagulat na insidente ang nangyari maya-maya. Aksidenteng napahiga ang dalawa sa ibabaw ng isa't isa. Nagsimula ang lahat dahil nadulas si Segawa. Kaya naman, doon nagsimula ang kanilang awkward na sitwasyon.
Para naman kay Saki sa bahay, hindi siya komportable dahil matapos mabalitaan na magsasama ang dalawa sa gabi, biglang dumating ang mga pulis. Lumabas na pinik ni Sigawa ang kanyang edad. Sobrang kinabahan si Nagi. Natatakot siya na baka mapatalsik siya sa paaralan dahil lang dito. Pero nang buksan ng pulis ang pinto, lumabas na sina Saki at Amano lang pala iyon. Pumunta sila para tignan ang kalagayan ni Nagi, at laking gulat nilang dalawa nang makitang walang suot na damit si Nagi. Maraming araw ang lumipas, sa kaarawan ng ama ni Nagi, inimbitahan niya ang lahat para magdiwang. Ngunit, hindi interesado sina Nagi at Saki rito. Si Amano lang ang excited na sumama. Pagkatapos, sabay-sabay na nag-enjoy ang lahat sa pagkain. Nakita rin ni Amano ang ilang mga larawan ng pamilya noong bata pa sila. Halos walang pinagbago ang hitsura ni Nagi noon at ngayon. Hindi inaasahan, 36 na taong gulang pa lang si Amino ngayong taon. Kaya agad na nahulaan ni Nagi na ang pagkasilang ng unang anak ng kanyang mga magulang ay isa lamang aksidente sa pagitan nilang dalawa. At ang taong tinutukoy dito ay walang iba kundi si Amano. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Sa halip, naramdaman pa ni Amano na espesyal siya. Maging si Saki ay napailing na lang sa pagiging positibo ni Amano. Pagkatapos, naging mausisa si Saki tungkol sa kaarawan ni Amano. Nagulat siya dahil ang kaarawan ni Amano ay kasabay ng kay Nagi. Ngunit natural lang iyon dahil unang beses silang nagkita pagkapanganak pa lang, at nagkapalit pa sila dahil sa aksidente ng nurse noon. Pagkatapos, lumitaw din ang kanilang ina. Masaya siya na maayos na ang lahat sa kasalukuyan dahil halos nagbalik na sa normal ang lahat matapos ang maraming nangyari sa kanila noon. Kaya naman, natapos na ang birthday party. Agad na ring umuwi ang tatlo. Maraming araw ang lumipas, habang nag-aaral ang lahat sa isang grupo, biglang hinimatay si Amano sa sahig. Dahil dito, nag-alala ang lahat para sa kanya. Balak sana ni Nagi na pumasok sa silid para alagaan si Amano, ngunit pinalayas siya ni Saki dahil wala raw itong konsiderasyon. Lumabas na kapag may sakit ang isang babae, hindi pinapayagang pumasok ang lalaki sa silid. Samantala, biglang humingi ng paumanhin si Amano sa lahat dahil sa kanya. Naabala sina Saki at Sigawa. Gayunpaman, iniisip lang iyon ni Amano, at gagawin ni Saki at Sigawa ang lahat para alagaan siya. Gumawa pa si Sigawa ng isang buong kampanya para lang gawin ito. Ngunit, medyo kakaiba ang paraan ng pag-aalaga ni Sigawa. Hindi niya inasahan na bibigyan ni Sigawa si Amano ng isang malaking bote ng alak dahil sa tingin niya ay maraming benepisyo ang ganitong uri ng alak. Tiyak na makakatulong ito para mabilis na gumaling si Amano. Gayunpaman, hindi bumuti ang kalagayan ni Amano sa oras na ito. Kaya lalong nag-alala ang lahat para sa kanya. Hindi rin nakatiis si Nagi. Tumayo siya para ipagluto ng pagkain si Amano dahil umaasa si Nagi na pagkatapos kumain ni Amano, bubuti ang kalusugan nito. Hindi inaasahan, naubos ito ni Amano sa isang saglit lang. Nang gumaling na si Amano, madilim na ang paligid, kaya walang choice si Sigawa kundi umuwi. Pagkatapos, nakatanggap sina Amano at Nagi ng isang sulat. Lumabas na isa pala itong birthday photo mula sa kanilang ama. Sobrang saya ni Amano dahil dito. Sa ngayon, nararamdaman niyang bahagi na siya ng pamilya ng lahat, at naisip din ni Amano kung magkakaroon din siya ng pamilyang tulad nito sa hinaharap. Pero para kay Nagi, sa tingin niya ay nakadepende iyon kay Amano mismo. Gayunpaman, habang magkasama ang dalawa, patuloy pa rin silang nagkakaroon ng maliliit na hidwaan na nagreresulta sa madalas na mainit na pagtatalo. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.